Roma Kabanata 6. Ano nga ba ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan, nang sumagana ang biyaya? Ipagbawal nawa ng Diyos. Paano ba tayo, na mga patay na sa kasalanan, ay mabubuhay pa ng matagal doon? Hindi ba ninyo nalalaman, na ang napakarami sa atin na nabinyagan patungo kay Hesus Kristo ay nabinyagan patungo sa kamatayan niya? Kung gayon ay nakalibing tayong kasama niya sa pamamagitan ng binyag patungo sa kamatayan, upang katulad ni Kristo na ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, maging sa gayon tayo rin naman ay lumakad sa kabaguhan ng buhay. Pagkat kung itinanam na tayo ng sama-sama sa wangis ng kamatayan niya, ay magiging sa wangis din naman tayo ng pagkabuhay niyang muli. Na nalalaman ito, na ang lumang tao natin ay nakapako sa kurus na kasama niya, upang ang katawan ng kasalanan ay mapuksa, upang simula ngayon ay hindi na tayo maglingkod pa sa kasalanan. Pagkat siya napatay na ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ngayon kung namatay na tayong kasama ni Kristo, ay nananalig tayong mabubuhay rin naman tayong kasama niya. Na nalalamang si Kristo na binubuhay mula sa mga patay ay hindi na namamatay pa, ang kamatayan ay wala ng pamamanginon sa ibabaw niya. Pagkat doon sa ikinamatay niya, ay ikinamatay niya patungo sa kasalanan ng minsan, ngunit doon sa ikinabubuhay niya, ay ikinabubuhay niya patungo sa Diyos. Sa katulad na paraan ay ituring ninyo ang sarili ninyo na mga patay na talaga patungo sa kasalanan, ngunit mga buhay patungo sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin. Huwag hayaan kung gayon na maghari ang kasalanan sa may kamatayan ninyong katawan, upang talimayan ninyo ito sa mga pita nito. Niisuko ninyo ang mga sangkap ninyo gaya ng mga kasangkapan ng kalikwan patungo sa kasalanan, kundi isuko ang sarili ninyo patungo sa Diyos, gaya ng mga iyon na nabuhay mula sa mga patay, at ang mga sangkap ninyo gaya ng mga kasangkapan ng katwiran patungo sa Diyos. Pagkat ang kasalanan ay hindi magkakaroon ng pamamanginon sa ibabaw ninyo, pagkat wala kayo sa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ano nga ba? Magkakasala ba tayo, dahil wala tayo sa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim ng biyaya? Ipagbawal nawa ng Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman, na kung kanino ninyo isinusuko ang inyong sarili na mga lingkod upang talimayan, kayo ay mga lingkod niya kung kanino kayo tumatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, o ng pagtalima sa ikatutuwid. Ngunit pasalamat sa Diyos, na naging mga lingkod kayo ng kasalanan, ngunit tumalima kayo mula sa puso doon sa anyo ng turong ibinigay sa inyo. Samantalang pinapalaya na nga mula sa kasalanan, ay naging mga lingkod kayo ng katwiran. Nagsasalita ako alinsunod sa pamamaraan ng mga tao dahil sa karamdaman ng laman ninyo, pagkat kung paanong isinukol na ninyo ang mga sangkap ninyo patungo sa karumihan at sa kawalang katarungan hanggang sa kawalang katarungan, maging gayon ngayon ay isuko ang mga sangkap ninyo na mga lingkod patungo sa katwiran sa ikababanal. Pagkat noong mga lingkod pa kayo ng kasalanan, ay malaya kayo mula sa katwiran. Anong bunga ba kayo mayroon noon sa mga bagay na iyon na ngayon ay ikinahihiya ninyo? Pagkat ang katapusan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Ngunit ngayon na pinapalaya na mula sa kasalanan, at naging mga lingkod patungo sa Diyos, ay may bunga kayo sa ikababanal, at ang katapusan ay buhay na panghabang panahon. Pagkat ang pasahod ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin.